Sa isang matahimik na baryo sa Batangas, namumuhay si Ira, isang dalagang simple sa pananamit, tahimik sa kilos, at kilala sa pagiging masipag. Isa siyang panadero sa bumunting panaderya na minanapan niya sa kanyang yumaong lola. Araw-araw ay gigising siya ng madaling araw upang magmasa ng tinapay at ihanda ito para sa mga suki sa bayan. Sa paningin ng lahat, isa lang siyang ordinaryong probinsyana na walang marangyang pangarap. Ngunit ang totoo, si Ira ay hindi pangkaraniwan. Sa edad na 23, siya ang nag-iisang tagapagmana ng yumaong ama na isang kilalang negosyante sa Maynila. Isang aksidente ang kumitil sa buhay ng kanyang ama at sa ayaw man niya o sa gusto, naiwan sa kanya ang multing-bilyong pisong negosyo at ari-arian. Ngunit sa halip na yakapin ang marangyang buhay, pinili ni Ira na mamuhay ng simple upang malaman kung sino ang tunay na tao sa paligid niya. Ang panaderya na kanyang pinatakbo ay hindi basta-basta. Bagamat luma sa paningin, ito ang naging takbuhan ng mga tao tuwing umaga at dahan-dahan na rin niyang inaayos ito sa likod ng mata ng karamihan. May sarili siyang laptop sa maliit na silid sa likod kung saan lihim siyang nakikipag-ugnayan sa board of directors ng kumpanyang iniwan ng kanyang ama. Isa siyang CEO na nakapambahay. Sa kabila ng mga lihim na ito, isang bagay lang ang hindi kayang itago ni Ira. Ang kanyang pusong uhaw sa tunay na pagmamahal. Hindi ang pagtingin dahil sa yaman, kundi isang pag-ibig na totoo at tapat. Kaya pinipili niyang manahimik at iwasan ang mga may motibong makalapit lang sa kanya dahil sa impluwensya. Hanggang isang araw, dumaan sa panaderya ang isang lalaking agad bumago ng kanyang araw. Si Miguel, anak ng may-ari ng bagong tayong mall sa bayan. Matangkad, maginoo, at halatang hindi sanay sa simpleng buhay. Bumili lang sana siya ng pandesal, pero sa mismong oras na nagtama ang kanilang mga mata, may kung anong damdaming tila pumintig sa tahimik na puso ni Ira. Hindi inaasahan ni Ira na babalik si Miguel kinabukasan. Sa unang tingin ay aakalain mong aksidente lamang ang pagdaan niya sa panaderya. Ngunit nang magtungo itong muli kinabukasan sa parehong oras, may kutob si Ira na hindi tinapay ang tunay na sadya nito. Kasuot ito ng simpleng polo at maong na pantalon. Kapansin-pansin pa rin ang pagiging anak mayaman. Ngunit may kakaibang lambing sa mga mata. Ate, pakibalot ng 10 pandesal. Yung ikaw mismo ang gumawa, ha? Pabirong sambit ni Miguel habang nakangiti. Napangiti rin sa Ira. Pilit na ikinubli ang pamumula ng kanyang pisngi. Hindi niya matiyak kung bakit tila napapadalas ang tibok ng puso niya tuwing naroroon ang binata. Parang may musika sa paligid kahit ang tunog lang naman ay ang huni ng tindahang kahoy at kaluskos ng plastik na pambalot. Araw-araw ay dumaraan si Miguel. Minsan may bitbit na kape. Minsan ay nakatambay lang sa gilid habang pinagmamasdan ng paligid. Tinanong siya minsan ni Ira, "Bakit ka palaging nandito? Wala ka bang trabaho?" "Meron," sagot ni Miguel. "Pero mas gusto kong matutong mamuhay sa totoo." Hindi alam ni Ira kung biro ba yun o may malalim na kahulugan. Ngunit pinili niyang pakinggan sa tahimik na paraan. Unti-unti silang naging magkaibigan. Sa bawat kwentuhan, nalaman ni Ira na anak pala si Miguel ng isang kilalang negosyante na lumalawak na ang negosyo sa lalawigan. Hindi ito mayabang, bagkus ay mukhang sawang-sawa na sa mundo ng alta sosyedad. Sa kanya, si Ira ay tila sariwang hangin mula sa nakakabinging ingay ng syudad. Kay Ira, si Miguel ay paalala ng mundong pinili niyang takasan. Hindi nila namalayan na ang pagkakaibigang simpleng nagsimula sa pandesal at kape ay unti-unting naging malalim. Sa bawat araw na lumilipas, tila ba binubuo ng kanilang mga mata ang mga salitang hindi nila masabi. Ngunit sa likod ng mga titig at ngiti, may takot si Ira.
Takot na baka ang pag-ibig na ito ay masira sa oras na makilala siya bilang higit pa sa isang panadero. Mabilis na lumalim ang ugnayan ni na Ira at Miguel. Tuwing madaling araw, siya ang unang customer sa panaderya. At tuwing dapit hapon, si Ira naman ang kanyang sinusundo sakay ng motorsiklo para mag-ikot sa bayan. Wala silang formal na usapan, ngunit malinaw sa kilos at mga titig na may espesyal na namamagitan sa kanila. Sa mata ng iba, tila lang isang binatang nakahanap ng aliw sa isang probinsyanang dalaga. Pero sa mata nila, ito'y isang simula ng isang bagay na totoo. Dahil sa takot na pagtawanan o husgahan ng lipunan, pinili nilang itago ang kanilang relasyon. Si Miguel, bilang anak ng isang matapobreng negosyante, ay kailangang sumunod sa mga inaasahan sa kanya, ang makipagrelasyon lamang sa kauri nila. At si Ira, na ang buong pagkatao ay tinatakpan ng harinang galing sa panaderya, ay natutong manahimik kahit pa ang damdamin niya ay gustong isigaw sa buong mundo. Isang beses, habang nakaupo sila sa gilid ng ilog, tinanong ni Miguel, "Ira, bakit parang may tinatago ka?" Napayuko siya at ngumiti. "Baka kasi pag nalaman mo, hindi mo na ako tingnan katulad na ngayon." Gusto na sana niyang sabihin ang totoo na siya ang CEO ng kumpanyang madalas banggitin sa business news na may sarili siyang luho, ngunit pinili niyang iwan ito. Pero pinigilan niya ang sarili. Mas gusto niyang makita kung totoo ang damdamin ni Miguel, kahit hindi niya alam kung ito'y magiging tama sa huli. Minsan ay napadaan si Miguel sa panaderya habang may ilang matandang kapitbahay na nambubuska kay Ira. "Swerte mo, iha. May mayamang manliligaw. Baka mapaayos mo na yung bubong ng tindahan mo." Napatawa si Ira, ngunit nakita ni Miguel ang lungkot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at tahimik na sinabing, "Kahit saan tayo makarating, Ira, hindi ako aalis." Sa puntong iyon, kahit walang kasiguraduhan, pinaniwalaan ni Ira ang bawat salitang binitiwan ng binata. Ngunit hindi nila alam na unti-unti na silang sinusundan. Isang kasambahay ng pamilya ni Miguel ang nakakita sa kanilang paglakad sa parke at agad na pinalita sa ina nito. At mula sa sandaling iyon, nagsimula ang lihim ng pagmamasid ng isang taong ayaw mapabilang si Ira sa mundo ng kanilang pamilya. Papalapit na ang unos, nasusubok sa tibay ng pagmamahala nila. Isang linggo bago ang kaarawan ni Miguel, inaya niya si Ira na sumama sa isang private dinner sa mansyon nila. "Gusto kong ipakilala ka kay Mama," sabi nito, may halong kaba sa boses. Nag-alinlangan si Ira, ngunit nanaig ang pagnanais niyang maging totoo sa relasyon nila. Inihanda niya ang sarili, isinusuot ang pinakamaganda niyang simpleng damit at pinilit maging kalmado kahit alam niyang hindi magiging madali ang gabing iyon. Pagdating sa mansyon, tinalubong sila ng malamig na tanaw ni Doña Celestina, ina ni Miguel. Matangkad, elegante, at may mga matang tila laging naghahanap ng mali. "So, ikaw pala si Ira," ani nito habang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. "Mukhang sariwang-sariwa ang mga tinapay sa panaderya niyo, no?" Malamig ang ngiti, may lason sa bawat salita. Napayuko si Ira, ngunit hindi siya umalis. Pinili niyang tumindig ng may dignidad habang kumakain sila. Palihim ang mga patama ng ina. "Alam mo, Miguel, hindi ko inakala na ang anak ko ay may in love sa isang babaeng may harina sa kuko." Natahimik ang mesa. Si Miguel, bagamat halatang naiinis, ay hindi agad nakasagot. Si Ira naman ay pinipilit panatilihin ang maayos na anyo. Ngunit sa kaloob-looban niya, unti-unti nang nadudurog ang loob niya. Hindi dahil sa pangmamaliit, kundi sa katahimikan ni Miguel. Pagkatapos ng hapunan, habang paakyat si Doña Celestina sa hagdan, huminto ito at
nagsalita ng malakas. Kung gusto mong magkaroon ng kinabukasan sa piling ng anak ko, mag-umpisa ka muna sa pagligo sa sosyal na mundo. Baka doon ka bumagay. Napatingin si Ira sa kanyang sarili, sa simpleng sapatos, sa lumang kwintas ng kanyang lola, at hindi niya napigilan ang pagbagsak ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Wala siyang sinabi. Tahimik siyang lumakad paalis ng bahay. Iniwang hindi man lang pinigilan ng lalaking iniibig niya. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Ira. Sa pagitan ng mga hikbi at tanong na, bakit ako kailangang mapahiya? Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng kanyang piniling katahimikan. Kaya niya ba itong tiisin para kay Miguel? O panahon na para ipaglaban ang sarili? Hindi sa galit, kundi sa paraang mas makapangyarihan kaysa sa anumang yaman o apelyido. Kinabukasan, maagang nagbukas ng panaderya si Ira. Gaya ng nakasanayan, ngunit iba na ang ngiti niya. Hindi kasing liwanag ng dati. Sa bawat pag-abot niya ng pandesal sa mga suki, may pilit na saya sa kanyang muka. Ngunit, ang mata niya'y tila laging malayo ang tanaw. Walang nakapansin ng pagbabago maliban kay Tia Nena, ang matandang kapitbahay na laging bumibili ng ensaymada. May mabigat kang dinadala, iha. Bulong nito. Napangiti si Ira. At sa unang pagkakataon ay hindi siya sumagot. Hindi na bumalik si Miguel ng ilang araw. Walang text, walang tawag, walang paliwanag. Tahimik ang lahat. Ngunit para kay Ira, ang katahimikang ito ay mas malakas pa sa kahit anong salita. Gusto niyang maniwala na baka pinipilit lang din ni Miguel ang sarili sa pagitan ng kanyang ina at ng pagmamahal nila. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalo lang niyang naramdaman na baka hindi sapat ang pagiging sila. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, muling lumapit ang lihim na bahagi ng kanyang pagkatao. Tinawagan siya ng kanyang executive assistant. Ma'am Ira, kailangan niyo nang pumirma para sa expansion deal sa Southern Luzon. Lahat ng documents ay handa na. Dito niya muling naramdaman ang kontrol, ang kapangyarihang matagal na niyang itinatago para sa ibang tao. Ngunit, hindi niya kailanman ginamit para ipagtanggol ang sarili. Sa hapon ding iyon, habang pinapanood niya ang mga bata sa labas na nagtatawanan, naalala niya ang huling titig ni Miguel bago siya lumabas ng bahay nito. Walang salita, walang pagtutol, walang pagsunod. At doon niya napagtanto na sa relasyong ito, siya lamang ang lumalaban. Sa relasyong ito, siya lang ang humarap sa hiya. Samantalang ang lalaki ay nanatili sa anino ng ina. Kaya't ginagabihan, sinulat niya ang isang maikling sulat, hindi para kay Miguel, kundi para sa sarili. Hindi ko kasalanang mahalin ka, pero kasalanan ko kung paulit-ulit akong magpapakababa para sa isang pagmamahal na hindi kayang manindigan. Nang matapos niya itong isulat, huminga siya ng malalim, pinunasan ng mga luha, at ngumiti. Hindi pa tapos ang laban, pero simula pa lamang ito ng kanyang pagbangon. Isang linggo matapos ang lahat, tuluyan ng isinara ni Ira ang panaderya. Walang paalam sa mga suki, walang anunsyo. Tahimik siyang nawala sa lugar na minsan niyang minahal. Iniwan niya ang maliit na silid sa likod kung saan siya madalas mangarap. At sa gabing iyon, bumiyahe patungong Maynila. At sa loob ng sasakyan, tahimik lang siyang nakatingin sa malalayong ilaw. Hawak ang lumang pintas ng kanyang lola. Paalala kung saan siya nagsimula. Pagdating sa Maynila, nagbago ang lahat. Sa loob lamang ng ilang araw, si Ira ay muling nagbalik bilang CEO ng Althea Holdings, isang multinational corporation na may hawak sa mga pangunahing negosyo sa Southeast Asia. Sa mga boardroom meeting, siya ang pinakabata, ngunit siya rin ang pinaka-respetado. Walang nakakaalam ng kwento ng panaderya. Walang makakakilala sa simpleng babaeng minsang tinawag na hindi bagay
ng isang donya. Habang ginagampanan niya ang papel sa kanyang korporasyon, ihim niyang inaral ang negosyo ng pamilya ni Miguel, lalo na ang mall na pinatatakbo ng kanyang ina. Napansin niyang paunti-unti itong nawawala ng mga tenant at mas maraming negosyo ang lumilipat sa bagong gusaling pagmamay-ari ng Althea Holdings sa kalapit na bayan. Hindi niya ito sinadya, ngunit ang pagkakataon ay parang hinubog ang tadhana. Isang araw, habang tinitingnan niya ang proposal para sa pag-take over ng ilang negosyo sa Batangas, huminto siya at napangiti. Hindi ito paghihiganti para sa kanya. Ito ay pagkilos ng isang taong matagal nang nananahimik. Hindi niya kailangang saktan ng kahit sino. Sapat na ang katotohanan kaya niyang tumayo nang hindi kailangang yumuko sa kahit sinong mapagmataas. Sa kalagitnaan ng kanyang bagong buhay, hindi niya naiwasang maalala si Miguel. Minsan, sa gabi, tinitingnan niya ang dating litrato nilang dalawa habang naglalakad sa parke. Mahal pa rin niya ba ito? Oo, pero alam niyang hindi na ito ang lalaking gusto niyang kasama habang buhay. Sapagkat minsan ang tunay na pagmamahal ay kailangang pakawalan, para ang sarili naman ang matutong pahalagahan. Isang buwan matapos ang tahimik na paglisa ni Ira, isang engrandeng event ang inihanda sa mismong ballroom ng hotel na pagmamay-ari ng pamilyang Villanueva, ang pamilya ni Miguel. Pinagdiwang nila ang pagpasok ng isang bagong strategic partner na balak makipagsosyo para sa ekspansyon ng kanilang negosyo. Lahat ng elite sa bayan ay naroon, pati ang media at syempre ang mataray na Doña Celestina na may hawak pa ring pruweba ng pagiging hari-harian sa lugar. Habang abala ang lahat sa pagbati at pagkukwentuhan, biglang inihayag ng host ang pagdating ng CEO ng Althea Holdings, ang bagong partner ng Villanueva Group. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Ira de la Vega. Tumahimik ang buong bulwagan. Isang babae ang dahan-dahang naglakad sa pulang carpet, naka-eleganteng puting jumpsuit, may simpleng alahas at mapanatag na postura. Hindi siya ang Ira ng panaderya. Siya ang Ira na matagal nang inakala ng lahat na maliit at walang halaga. Halos mabitawan ni Doña Celestina ang hawak na wine glass. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng dating hinamak niya, pinahiya at tinawag na may harina sa kuko, ay ang mismong CEO na ngayon ay may hawak sa hinaharap ng kanilang negosyo. Si Miguel naman, tila natigilan sa kinauupuan. Nanlalamig ang mga palad habang unti-unting bumabalik ang lahat ng alaala ng huli nilang pagkikita. Sa kanyang maikling talumpati, hindi binanggit ni Ira ang anumang personal. Wala siyang inungkat tungkol sa kahapon. Sa halip, buong profesional siyang nagsalita. Ang Althea Holdings ay hindi lamang namumuhunan sa negosyo. Kami ay namumuhunan sa mga taong may puso, may sipag, at may kakayahang makipagsabayan sa pagbabago. Pinagmamalaki kong makasama ang bagong kabanata ng Batangas. Simple, diretso, nakapanginginig. Nang matapos ang event, maraming gustong lumapit kay Ira. Ngunit bago pa siya malapitan, lumapit si Miguel. Hawak ang baso ng tubig na tila nanginginig sa kaba. Ira, mahina niyang tawag. Tumingin lamang siya. Wala nang luha. Wala na ring pag-asang naghihintay. Ang babaeng minsang naniwala, ngayon ay matatag nang nakatingin. Hindi sa nakaraan, kundi sa hinaharap kung saan siya ang may hawak ng sarili niyang kwento. Simula ng formal nang maging bahagi ng Althea Holdings ang Villanueva Group, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa mundo ng negosyo sa Batangas. Maraming negosyanteng matagal nang nagpapasakop sa impluwensya ng Donya ang biglang naglipatan sa mga proyekto ni Ira. Mas malinaw ang panuntunan, mas patas ang pakikitungo. Habang tahimik ang bawat galaw ni Ira, ramdam ng marami na ito'y hindi lamang negosyo, ito'y pagbabago. Samantalang si Doña Celestina ay hindi pa rin matanggap ang katotohanang kailangan na nilang makipag-coordinate sa isang taong dati niyang pinahiya.
Hindi na siya makapangmata at unti-unti niyang nararamdaman ang pagbaba ng kanyang kapangyarihan. Ilang negosyong isinara, ilang koneksyon ang nawala, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napilitan siyang manahimik sa mga board meetings kung saan si Ira na ang nauunang tanungin. Lalong nadurog ang pride ni Doña Celestina nang mabalitaan niya na mismong mga luxury brand partners nila ay lumipat na kay Ira. She's changing the market. Ani ng isang investor mula sa Maynila. She's modern, strategic, and kind. Something we never got from you. Ramdam na Celestina ang unti-unting pag-uho ng kanyang kaharian. Ang mga dating palakpak para sa kanya ay napalitan ng tahimik na bulungan. Tila iniiwasan siyang lapitan sa bawat event. Sa gitna ng pagbagsak ng impluwensya ng kanyang ina, si Miguel ay tuluyang nakaramdam ng panlulumo. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng negosyo, kundi dahil sa pagkawala ng babaeng kanyang pinabayaan. Lahat ng pagkakataong sana'y ipinagtatanggol niya si Ira ay bumalik sa kanyang isipan. Lalo na ang gabing pinabayaan niya itong umalis sa luhaan. Habang pinapanood niya si Ira sa telebisyon na tinatawag ngayong ang lihim na reyna ng Batangas, hindi niya maiwasang mapangiti at mapaiyak ng sabay. Hindi nagtanim ng galit si Ira. Hindi siya nagsalita laban sa kanila. Hindi siya naghiganti gamit ang salita, kundi katahimikan at dangal. Doon sila tunay na natalo, sa kawalan nila ng bait at sa kakulangan nila ng puso. Sa katahimikan ni Ira, sumigaw ang kanyang tagumpay. Isang maulan na hapon, habang si Ira ay personal na bumisita sa bagong community center na pinondohan ng kanyang kumpanya, isang pamilyar na figura ang naglakad patungo sa kanya. Basang-basa ng ulan, may hawak na lumang payong, at may mga matang tila matagal nang naghahanap. Si Miguel, hindi siya inaasahan ni Ira. Ngunit, hindi na rin siya nagulat. Sa tahimik na galaw ni Miguel, ramdam niya ang pagdadalamhati sa bawat hakbang. Tamang panahon, ang sabi ni Miguel, halos pabulong. Pero maling pagkakataon. Tumingin si Ira sa kanya, hindi na may galit, kundi may damdaming parang matagal nang tinanggap ang lahat. Ginawa ko ang tama para sa sarili ko, Miguel. Sagot niya. Hindi dahil ayaw kitang mahalin, kundi dahil sa puntong iyon, ako na lang ang lumalaban. Tahimik silang naglakad sa ilalim ng ulan. Walang formal na paghingi ng tawad. Ngunit sa bawat titig, sa bawat buntong hininga, ramdam ang pag-amin ng pagkukulang. Alam kong huli na, ani ni Miguel. Pero hindi ko na kaya pang magsabi. Ikaw pa rin, kahit sa bawat pagbagsak ng negosyo, bawat gising sa umaga, ikaw ang iniisip ko. Tumulo ang luha ni Ira. Ngunit hindi na ito dahil sa sakit. Luha ito ng pag-unawa, ng pagpapakawala. Huli na nga, sambit ni Ira, habang pinagmamasdan ng pagpatak ng ulan sa kanyang palad. Pero salamat sa pagmamahal kahit sandali. At salamat sa hindi mo pagtatanggol. Dahil doon, natutunan kong ipaglaban ang sarili ko. Napatigil si Miguel. Pilit na pinipigilan ng damdaming matagal na niyang kinikimkim. Ngunit, wala siyang magawa. Masyado na siyang huli. Bago sila tuluyang maghiwalay ng landas, hinawakan ni Ira ang kamay ni Miguel. Saglit lang, parang huling yakap sa alaala ng isang pag-ibig na minahal. Pero hindi kinaya ng panahon. Alam mo bang, kahit iniwan mo ako, hindi kita kinusuklaman? Bulong ni Ira. Pero mas mahal ko na ngayon ang babaeng natutong lumaban kaysa sa babaeng naghintay na ilaban mo. Makaraan ang kanilang huling pagkikita. Naging tahimik na muli ang mundo ni Ira. Ngunit sa katahimikang iyon, dama niya ang kakaibang gaan. Hindi na siya binabagabag ng tanong na bakit hindi niya ako pinaglaban? Sapagkat sa sagot na iyon, nakita niya ang mas mahalagang tanong. Paano ko minahal ang sarili ko? At doon siya tuluyang gumaling.
Ang sugat ay hindi raw kailangang pilit paghilumin sa iba, kundi sa sarili. Isang liham ang natanggap ni Ira makalipas ang 1 linggo. Galing kay Miguel. Hindi ito mahabang sulat ng panghihinayang, kundi simpleng paumanhin. Hindi ako naging sapat, Ira. At ngayon ko lang naiintindihan na hindi mo kailangan ng tagapagligtas kasi ikaw pala mismo ang sariling bayani mo. May kalakip itong lumang litrato nila noong masaya pa sila. Isang paalala hindi ng sakit, kundi ng minsang naging totoo. Mula noon, mas pinili ni Ira ang katahimikan. Hindi na siya bumalik sa buhay nila Miguel. Ngunit, hindi na rin siya naging mapait. Nagsimula siya ng mas maraming proyekto para sa kababaihan. Tinaguyod ang scholarship para sa mga batang babae sa probinsya. At binuksan ang isang maliit na cafe na ipinangalan sa kanyang yumahong ama. Doon niya mas naramdaman ang kapayapaan sa mga bagay na may halaga, hindi sa mga taong may pangalan lang. Samantala, si Miguel ay tuluyan ang umalis sa anino ng kanyang ina. Pinili niyang bumukod, nag-aral ng business ethics at nagturo sa mga kabataan tungkol sa kababaang loob at tunay na pamumuno. Sa bawat aral na binabahagi niya, palaging may isang pangalan sa kanyang isip. Ang babaeng hindi niya naipaglaban, pero siyang nagturo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng karapat-dapat. Isang araw, sa isang awards night para sa mga babaeng leader sa Pilipinas, tinanggap ni Ira ang parangal na Woman of the Year. Nakasuot siya ng simpleng gown, ngiti at may kinang sa mata. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil alam niyang sa wakas, ang dating pinahiya, ngayon ay pinapalakpakan. Hindi na niya kailangan ang pagtanggap ng iba dahil matagal na niyang natanggap ang sarili. Hindi lahat ng mabubuting puso ay makakamit ang pagmamahal na inaasam nila, pero maaaring nilang makamit ang kapayapaan, respeto at tagumpay na higit pa sa inaakala nila. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung anong suot mo o anong apelyido mo, kundi sa tibay ng iyong loob sa gitna ng panghuhusga.